my songs, mabigyan natin sila ng maraming inspirasyon pa. Yes, kasi yun yung importante sa akin. Gusto ko lahat ng mga ginagawa kong kanta, nakikita ng mga listener yung sarili nila doon. Totoo. And that you have with your music, ate. Kaya thank you din. Yes, Jen. Thank you so much, my friend. Thank you, my friend. But syempre, ate, kanina ka bang sinasabi, you've been mentioning kanina yung mga pangarap, mga dreams. And I'm sure you've achieved so many dreams sa career mo na 15 years. But what other dreams have you been dreaming of to achieve in the future? Siguro, eto kasi, aside sa singing, talagang pangalawang minahal ko po ang pag-arte. Hindi naman na to bago sa iba, pero siguro may mga hindi pa nakakaalam. Dream ko talaga na maging best actress. Wow! Yes. Kasi sabi nga nila, di ba, kapag mangangarap ka, dapat lakihan mo na. Totoo yan. Totoo yan. If may dream role ka na gusto mong gawin, ano yan? Superhero. Wow! Yes. Anong superpowers mo? Ang superpower ko, anong gusto mo? Gusto mo? Hindi, kasi gusto ko. Ikaw dapat! Ikaw dapat tutulogin. Anong gusto mo? Siyempre pag napanood mo yun, ayun yung sinabi ko kanina. Dapat ganun. Kasi siguro ang superpower ko. Kasi may mga nakakausap po akong mga directors na gusto ko rin maka-work. So, nahahappy ako pag sinasabi nila sa akin na, alam mo, Angeline, bagay sa'yo ang maging superhero. Talaga direct, nakikita niyo ako, na-imagine niyo po ako bilang superhero. Pero kasi bata pa lang ako, mahilig na akong manood ng mga ganyang klase Superhero movies. ng movies. Oo. Hollywood, lahat, dito sa atin. So siguro ako ang pinakagusto kong role bilang superhero, yung superpower ko, lahat ng mga may sakit gagaling. Wow! Yes. Ang ganda ng Alam mo kung bakit? Bakit? Bakit natin? Kasi na-experience ko yan kay Mama Bob, ang mahal ng mga binabayad namin sa hospital. So kapag wala kang pera, hindi ka agad magagamot. So gusto ko, kay superhero Angge, lahat ng may sakit gagaling. Wow. Kahit kapag broken-hearted ka. Walang Wow. gamot doon. Ba't mo ako tinuturo pag sinabi yung broken hearted ate? Na-feel ko lang. Na-feel mo? Biro lang. Biro lang, Jen. Hindi, pero syempre ina-manifest talaga natin. Yes, yan oo in the naman. future. Ate, pero syempre ate, kailangan natin bagitin to kasi balita ko, you are going to graduate college din. Tama ba? OMG! Oo, you are going to graduate. Bagitin natin yun, hindi biro. Oy, ba't kumalis? Dito ka lang! Kailangan natin bagitin yun, ate, kasi that is, hindi biro yan. Pinagsabay mo yung trabaho sa industry. Teka lang, bakit alam niyo yan? Wala, may Bakit alam niyo to? Ha? Bakit alam niyo to? Sino Wala. nagsabi nito? Secret. Teacher mo daw nagsabi. Hindi kasi alam niyo. But totoo ba yan? You're graduating college? Yes. Tama ba, June 16 you'll be graduating? Alam mo, Jay, kasi hindi to alam ng family ko. At ngayon natin lahat malalaman. Hindi Natin. alam ng family ko, hindi alam ng asawa ko to. Hindi nga. Oo, ni Don Rev, hindi niya alam yan. Wow. Alam niyo, may kwento ako nung, nung time na nagbubuntis po ako sa pangalawang baby namin kay Sylvia. Siyempre bilang buntis, iba't ibang moods talaga ang mangyayari sa'yo, di ba? So, nung time na yung ginagawa po namin ang What's Wrong with Secretary Kim, nila Kim Chiu, nila Paolo. So kasabay nun, pagbubuntis ko kay Sylvia, kasabay nun, sumasagot ako ng mga modules ko. Wow. So ngayon, may time na bumagsak ako. Di nga, talaga? May time na bumagsak ako, be. Oo. Alam mo, nagmakaawa ako sa mga prof ko para pabalikin nila ako sa school kasi feeling ko parang wala nang mangyayari. Sabi ko, hindi gagawin ko po ng paraan. Pero kamusta ate balancing both of that at the same time? Grabe, pinawisan ako. Pinawisan sa nung bag. Kasi wala na, Jay, Ha? seryoso, walang nakakaalam. Oy, sinabihan lang ako. Walang nakakaalam nun. Hindi, but we should Pero embrace kasi- that and we should acknowledge that din eh. Kasi, kagaya nga na sinabi ko kanina, Jay, di ba? Ang pagtupad naman ng mga pangarap natin ay walang pinipiling edad. Totoo. So kahit wala na si Mama Bob, ito yung pangarap niya for me na hindi ko nabigay. Na matapos mo college. Yes. And Pero tama ba? tinawang init, di ba? Di ba nakas ka ang aircon? Pero tama ba, bachelor
of Science in Yes, Business yes, Administration business. and major in Marketing Management. Yes. From Immaculada Conception Immaculata College. Conception, yes. So sa lahat ng Wow. mga prof ko dyan, kung nanonood po kayo, thank you very much po sa pasensya nyo sa akin. Oh, palakpakan din natin si kung Ate Angge doon. Kung lagi akong late mag-submit ng lahat ng mga kailangan nyo, pasensya na po kayo kasi ang dami ko talagang pinagsabay-sabay nung panahon na yan. At yun lang yung prayers ko noon. Sabi ko, Lord, sabi ko, matapos ko lang to, alam niyo ang pangarap ko ng mama ba para sa akin. Oo. So yun yung talagang, hay nako. Yun lang po. And alam nyo kasi, dati parang nagdadalawang isip ako kung kakayanin ko ba or itutuloy ko po yung pag-aaral. Kasi nga po, dahil hindi ko rin alam kung anong schedule na meron ako kapag may out of town, may out of the country shows. So parang doon ako nahirapan. Pero sabi ko kasi pag gusto mo talaga magagawa mo. Totoo yan. Pag gusto mo at determinado kang gawin, magagawa mo talaga. And kaya ito po yung course na pinili ko kasi nag-iisip na rin ako syempre bukod po sa pagkanta, bukod sa pag-arte, minsan pag nabibigyan po ako ng chance, gusto ko rin talagang makapag-umpisa ng business na gusto kong gawin. Like para sa amin ni Non-Ref, para sa family ko. Yun yung gusto kong gawin talaga bukod sa singing. Wow. Kung gusto mong gusto mong makishare. Pag-usapan natin yan. Pero syempre ate, graduating college, you're 15 years in the industry, those are one of the many things that we are celebrating here today. Kaya thank you so much Yes, Jay, for salamat. reminiscing sa 15 Ang years dami mo. natin kailangan i-celebrate. Alam nyo, everyday na nangyayari sa atin, dapat sineselebrate natin. Totoo yan natin. Pero syempre, before we officially move on to the contract signing proper, there are some very special people that like to send their heartfelt messages para sa'yo. Kaya naman everyone here, let's all watch this. For that icon. Jeremy, Bakit? wala lang. Hinakmal ka? Di ba close tayo, Jay? Oo! Okay, ito naman. From Patrick Villanueva from Business Mirror. Ang tanong niya, what should the fans expect from Angeline Quinto with the Kapamilya Network? Wow! Thank you for that wonderful question. Patrick, Yes, Patrick. am I right? Yes, you are right. You are Patrick. correct. Sino si Ar? Hindi, alam nyo, ayan ang isa sa mga excited akong question talaga. Kasi, ano po ba ang i-expect ng ating mga supporters and fans from me? Alam nyo, ang dami po naming hinahanda ng mga bagong kanta. At importante po talaga sa akin na yung mga kantang gagawin namin at i-release namin, gusto ko na lahat ng mga klase ng pag-ibig, kung ano man ang pinagdadaanan ng mga listeners natin, I'm sure makikita at mararamdaman nila yung sarili nila sa kantang yun. And kagaya nga na sinabi ni Andy kanina, at iba't ibang klase ng songs yung gagawin namin, pero syempre hindi natin kakalimutan at hindi tayo lalayo dun sa core bilang si Angeline. So yun yung very excited ako kasi nung nag-listening kami last month, ang gaganda talaga ng mga kanta, pati ako napapapalakpak. Paano yung palapak na yan? Ganda! Alam mo, nung pumalakpak ako, Oo. bumalik yung mga kalapati. Bumalik ba? Biro lang. Hindi, pero seryoso po, ang daming mga songs na malapit na po namin i-record. And syempre si Sir Jonathan po ang talagang magiging guide ko dyan sa recording namin. And yun, talaga excited ako na this year sana pag na-release po namin yung mga kantang ito, ang dami talagang, I'm sure ang dami makaka-relate dun sa mga kantang gagawin po namin kasi mga original song siya. And siguro, pagdating naman po sa acting, nagpapasalamat din ako kasi hanggang ngayon talagang may mga tao po na nagtitiwala sa pag-arte ko. Kaya second po talaga sa pagkanta talagang minahal ko din ang acting. So abangan niyo po kasi may mga bagong movies po ako na gagawin. Pero sa ngayon kasi hindi ko pa talaga pwedeng i-announce kung sino po yung mga makakasama ko. Pero malapit na, I'm sure ma-share po namin yan sa inyong lahat. Wow, that's so exciting. Thank you so much for Thank that you, answer. Jay. Okay? Next question tayo. Okay? Sa star tayo. Sa star. Sa star na. Yes, sa star tayo lagi. Pinalitan niyo yung tanong, gumulong siya.
Hindi. Bumulong siya. Ito pa rin, babasahin ko. From Rayma Deveza. Rayma? Rayma Deveza from ABS-CBN News Online. Sabi niya, what can we look forward to now that you renewed your contract with ABS-CBN's Star Music? Yes, Star Music. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, guys. Ako din po, ang nilook forward ko talaga ay maraming songs pa tayong magawa, maraming concerts tayong magawa. Kasi bilang isang singer talaga, wala akong ibang gustong gawin kundi makapagbigay ng napakalaking inspirasyon sa mga tao. At sobrang thankful ako kasi alam niyo yung song na Patuloy ang Pangarap na sinulat ni Sir Jonathan Manalo. Ang daming mga OFW, may mga OFW po na talagang nagme-message sa akin at nagpapasalamat sila kasi dahil daw po sa kantang Patuloy ang Pangarap, hindi nila binitawan yung pangarap nila. So hanggang ngayon patuloy silang lumalaban sa buhay bilang OFW sa ibang bansa para sa family nila at mga anak nila. So, pag nakaka-receive ako ng mga ganong messages, parang mas lalo akong na-excite na gumawa pa ng iba't ibang klaseng kanta. Pero ate, balik ako yung sinabi mo kanina. Tama ba? We can expect some concerts lined up para sa'yo? Yes, marami tayong gagawing mga kanta, Wow. maraming concerts. Lahat-lahatin na natin yan. Sana makasama ko ang Bini. Wow, dito sa Nagano. Dito sa Painig, alam niyo na yan, ha? Pero sabi si Raymond, meron siyang isa pang tanong, ate Angge. Apart from recording new songs, are you also open to doing stage plays? Uy, Theater. Uy! Musical. fan ako, syempre. So, if ever open ka ba mag-musical? Alam mo, hindi ko pa siya masagot ngayon, Je. Pero kasi iba din ang discipline ng mga aktor sa teatro. Totoo yan. Iba ang disiplina talaga nila. And minsan, tinatanong ko yung sarili ko, kakayanin ko ba kung ako yung nandoon? Pero dahil lahat talaga ay gusto kong subukan, hanggat nandito ako, so I'm sure one time or one day, baka masubukan ko din. Why not, di ba? At why not? Malay natin. Kung Yung musical maibitahan na yun. ako or Oo. may mga tao po na magbigay ng chance sa akin, gagawin ko. At malay natin yung musical na yun, it will consist of all of your songs. throughout sa Yes! career Lahat mo. ng mga awiting nagawa namin. Yes. Manifest Maganda natin yun. Thank you so much, ate. Next question na tayo. Siyempre, we have 15 questions for her 15 years in the industry. Kurtina? Hindi yung kurtina, stage. Ah, stage. Stage. Pero kurtina. Di ba mukhang kurtina, guys? Kurtina ba? Kurtina. Ito lang, pero ito, stage Ah, yan. stage nga. Stage pala. Tablado yan. Parang kurtina. May ganyan kami sa bahay eh. May ganun kayo sa bahay. Oo. Okay. From Joan Madrazo, from Lifestyle and Entertainment Creator. Ang tanong niya, what's one thing about Angeline Quinto today that would surprise your younger self? Magandang tanong na yan. Ano yung tanong? Ano nga ulit yung mga... What's one thing about Angeline Quinto today that your younger self would be surprised about? Siguro may isang bagay ako ngayon na ikaka-proud ng aking pagkabata. Ito yun. Yung umabot ako ng 15 years sa industry. Kasi bilang isang, alam niyo yun, bilang isang batang babae na nagsimula pong kumanta sa napakaraming mga amateur singing contest, ang dream ko lang talaga po dati ay magkaroon ng isang regular na trabaho na kumakanta ako every day, every night, na sumusweldo ako. Kasi yun talaga yung gusto kong gawin na makatulong sa Mama Bob. And sa 15 years na binigay sa akin ni Lord, ang dami talagang nangyari. Pero hanggang ngayon, nandito tayo, nag-celebrate tayo ng 15th year, and ang dami pa natin nilook forward na pwede pa natin gawin at ma-share sa ibang tao. So, ito yung pinaka maibabahagi ko dun sa younger self ko na alam ko ikaka-proud niya. And of course, syempre yung family ko ngayon. Thank you so much for that, Ate Angge. Pero syempre, balikan natin yung mga concerts. No? Yung mga gusto mong i-achieve at na-achieve mo hanggang ngayon is doing many concerts. Yes. Marami na rin kasi akong nakatrabaho. Pagka katulad ni Eric Santos, sila si Reg, Sir Martin. So, dream ko talaga na magkaroon ng isang napakalaking concert this year. And hopefully,
ma-share ko sa inyo yan ngayon. May isi-share mo ba? Yes! May gagawin akong concert this year, Yan! mga kaibigan. May malaking concert po tayong gagawin. Ano pa natin yan, Siyempre guys? kasama po ang Creative Den family ko, ang Star Music family ko. Ito po ang napakalaking celebration ng aking 15 taon sa industry, and napakaraming mga songs pa ang ibibigay natin sa lahat ng mga supporters natin. Kaya sana guys, sana po abangan niyo po yan kung kailan po yung napakalaking concert na gagawin natin ngayong taon. Kasi excited akong magawa talaga ito. Wow, the Power Diva herself back in concert this year. Yes, this year. Abangan natin yun, Ate Aki. Thank you so Thank much you, for that Jen. announcement. Thank you. Alright, next question na tayo sa ating wheel of questions. Kunti na ulit. Hindi. Ibayin natin. Ayun, ito. Sa computer ata to, or sa YouTube somethings. Alright, from Jeffrey Olia Garcia, from Jeff Oligar TV. Ang tanong niya, since you are known as a queen of teleserye theme songs, namimiss mo bang kumanta para sa isang teleserye? Wow! Grabe yung wow na yun! Wow! 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 Kuya Jeffrey! Ang ganda ng question ni Kuya Jeffrey kasi alam niyo po, sasabihin ko na sa kanila ngayon, Sir Jonathan, meron na po akong nai-record na bagong song para sa bagong teleserye na lalabas po sa ABS-CBN. Wow na wow! Malapit na po ito. Pinagbibidahan po ni Secret! Pero meron na po kami na-record ni Sir Jonathan Manalo na song. Natapos na po namin and naparinig na rin po namin sa ibang mga boses at natutuwa naman ako, nagustuhan nila. So, malapit na po yan ma-release kasabay po ng bagong teleserye ng ABS-CBN. Wow, exciting yan. Yes. Congratulations. Thank you, agad Jen. na, Salamat Ate po. Aki. Exciting. Abangan talaga natin yan. Alright, next question tayo. Ano kaya ang tanong? Wag na. Iisip pa. Parang may nakita ko utak. May utak ba yun? Hindi, meron. Gusto mo unahin yung utak? Ay, utak. Actually, binanggit mo yung utak. Ay, utak. Punta tayo sa utak. Sa brain. Brain. Alright, thank you so much, Jello. From Jeffrey Perdon, from Showbiz Online Portal. Kuya Jeff? Ang Jeffrey. tanong niya, how do you think your experiences outside Star Music have shaped you as an artist? And how will these influence your future music releases? Alam mo, makakasagot niya, Sir Jonathan. Totoo mo lang si Sir Jonathan. Kinamahan si Sir Sir Jonathan. Jonathan. Sir Jonathan, experience ko ba? Experience mo daw ang tinatanong Kasi yung experience ko, dito. sinishare ko yun eh. Oo, kaya sinishare ko sa Di ba kanya. open Alam up mo, kaya? magka-birthday kami niyan. Ah, talaga? Di ba, Sir John, November 26? Minsan celebrate kami, isang celebration na lang. Anyway, eto, alam nyo guys, syempre bilang isang singer at performer, talagang maraming mga challenges din na dumarating sa atin. Alam nyo yun, parang minsan mapapaisip ka bakit wala kang hit song ngayon. The next year, ang dami mo namang bagong kanta. Pero ako kasi, lahat po nang nangyayari sa buhay ko, maging maganda man yan, maging sakto lang ang ganda at hindi man maganda, lahat yan sinaselebrate ko, guys. Kasi naniniwala ako na kapag ikaw yung klase ng tao na meron kang dreams, napakarami mong pangarap, yung tipong hindi ka nauubusan ng pangarap, talagang mas, alam mo yun, mas naririnig tayo ng universe. So feeling ko, mas na-shape yung pagiging singer ko, mas naging positive ako mag-isip, mas naging positive kung ano yung mga gusto kong gawin. Kasi lahat ng mga tao din sa paligid ko, gusto ko yung nakakapagbigay din ng inspirasyon sa akin. Importante kasi na lahat ng mga nakakasama natin, yung tumutulong sa atin para mas ma-achieve natin yung mga pangarap natin. So, katulad ni Sir Jonathan Manalo, nila Kuya Rox, lahat yung mga nasa management ko, talagang sobrang happy ako kasi alam kong sila yung laging unang sumusuporta sa mga gusto kong gawin. O siyempre ate, binanggit mo yung mga pangarap. Kaya pa natin pinag-uusapan yung mga pangarap. Yes. At sabi mo, pangarap mo din magka-concert this year, tama? Yes. At balita namin meron na tayong date for this concert, tama ba? Tama ba ate? Yes. Kailan ito? August 22. August 22. 2026. Wow!
August 2026. Yes, August 22, 2026. Saan ito ate? Saan? Sa Araneta Coliseum. Wow! Palakpakan natin. Exciting talaga yan, guys. Super, Jet! Dapat nandun ka ha. Nandun talaga ako ate. Nandun talaga. Alam mo yan.